It's more fun in the Philippines. Ito ang mga katagang lagi nating napapakinggan, lalong-lalo na tuwing may pista dito sa Pilipinas. At isa sa mga pinakasikat na pista ay ang Sinulog Festival ng Cebu, na kung saan ibinibida dito ang Santo Niño, isang maliit na imahe na nire-represent daw na sanggol na si Hesu Kristo. Ngunit ang tanong ay, ano ang madilim na history ng Santo Niño? Ito ang banat sa isang kaanib, kung di ako magkakamali, miyembro ng Seventh-day Adventist. No? At pinaparatangan na may maitim daw na nasa likod nitong Senior Santo Niño. At yun daw ang pagsamba sa Diyos-Diyosang Sitamos. Totoo ba ito? Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta? At doon sa piyesta ni Senior Santo Niño, nakita natin si Father Jose Francisco Siqueira ang nagmimisa sa Basilica, no? At ang daming tao din. Grabe. Diyan sa Metro Manila sa pagdiwang ng Puong Nazareno. So, kaya dahil dito, ang pananampalatayang Katoliko binanatan talaga nitong mga anti-Katoliko. At dami ding nadala nitong mga anti-Katoliko dahil sa maling akala. So, kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Sasagutin natin ngayon. At kung mag-comment kayo, ilagay lang nyo saang lugar kayo para ma-shout out natin. No? Welcome po sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, lalo na diyan sa tingnan natin sa mga nagko-comment, si Sampagayta Ganda, no? Sa pananampalataya at katwiran. So sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome sa lahat. At sa pagkakataong ito, ating sasagutin itong banat na si Senior Santo Niño daw ay sitamos. At itong nag-narrate na ito sa iyong araw, para miyembro ng Seventh-day Adventist. Okay. Ito, pakinggan natin. It's more fun in the Philippines. Ito ang mga katagang lagi nating napapakinggan, lalong-lalo na tuwing may pista dito sa Pilipinas. Oh, it's more fun in the Philippines. Pero, it's more lies spreading by the anti-Catholic concerning the celebration of the Catholic Church, especially sa selebrasyon natin sa Puong Nazareno at sa piyesta ng Senior Santo Niño. At isa sa mga pinakasikat na pista ay ang Sinulog Festival ng Cebu, na kung saan ibinibida dito ang Santo Niño, isang maliit na imahe na nire-represent daw na sanggol na si Hesu Kristo. So, balikan muna natin sa more fun in the Philippines dahil dito pa lang may mali na siya. Philippines, ito ang mga katagang lagi nating napapakinggan, lalong-lalo na tuwing may pista dito sa Pilipinas. At isa sa mga pinakasikat na pista ay ang Sinulog Festival ng Cebu, na kung saan ibinibida dito ang Santo Niño, isang maliit na imahe na nire-represent daw na sanggol na si Hesu Kristo. Ito ang naging pangunahing patron ng lalawigan ng Cebu. Okay. Ito daw ang pangunahing patron ng lalawigan ng Cebu. Mali na dito, no? Kaya pwedeng research naman pag may time. Bakit? Kung tingnan natin kasi
ang kaya mas maigi na mag-research. Yun nga ba? Sige, paki-research sa Google lang. Eto, tingnan nyo, pansinin nyo. Ang Senyor Santo Niño ba ang patron ng ang Senyor Santo Niño ba ang sige, tingnan natin search natin. Patron Saint of Archdiocese of Cebu. O napansin nyo ba mga kapatid kung ano ang nilabas? Lumabas. O ito, ang patron saint ng Cebu, hindi si Senyor Santo Niño, kundi Our Lady of Guadalupe, Cebu. Kaya dito pa lang, pangalawa, itong ipinakita na video, babala lang sa lahat ng mga Katoliko, no? Ito nakita na video ay ang Santo Niño de la Suerte o Santo Niño Palaboy. Hindi ito ang opisyal na Santo Niño ng Simbahang Katoliko. Kaya mag-ingat sa mga meron dito. Malapit na din ang piyesta sa bayan ng Claren, Misamis Occidental. Pizza 15 din sila, no? Sa Senyor Santo Niño. So, mag-ingat sa ganitong ori na mga imahe. Ilang isang imahe, pinahalaga nila ito sapagkat ito raw... Ito ang, yung nakita ninyo, itong hawak na ito ang opisyal na imahe ni Senyor Santo Niño. Kaya kung meron kayong mga larawan ni Santo Niño, yung imahe na Santo Niño de la Suerte, Santo Niño Palaboy, isuko ninyo kung meron kayong appointed exorcist diyan sa diocese ninyo. Bilang isang imahe, pinahalaga nila ito. Ito, yun ang official talaga na imahe ni Senyor Santo Niño. Pero ang katanungan kasi sa mga anti-Katoliko, bakit tinawag itong senior na bata, dapat junior daw? Kaya ipapaliwanag natin dahil napaka-inosente nila. Una, hindi si Senyor Santo Niño ang patron ng Cebu, kundi ang patron ng Cebu ay ang Our Lady of Guadalupe de Cebu. Kaya pwede naman paki-research. Sapagkat ito raw ay isa sa mga senyales at rason ng kaunlaran ng syudad ng Cebu. Ngunit ang tanong ay, ano ang madilim na history? Yan, ito na. Ang history niya, malinaw na ang history, ginawang history dahil dito na, pinapasok na yung tinatawag na pagan influence fallacy. Pagan influence fallacy. Bakit? Kung sa mga pagano, may paniniwala sila sa Diyos na bata na si Tamos, para din sa nagnarit nito na Seventh-day Adventist, ay si Santo Niño, siya daw ay si Tamos. Ng Santo Niño, ito nga ba ang sanggol na Jesucristo? O ito si Tamos, ang Diyos na sanggol ng mga pagano? Naitanong nyo ba sa inyong mga sarili kung saan nga ba nagsimula ang Santo Niño? No, so, una, kung para sa kanila, Bible alone sila, Biblia lang, naitanong ba kaya niya sa kanyang sarili kung ang salitang Santo Niño, mabasa ba yan sa Biblia? Diba? Nasa Biblia ba ang salitang Santo Niño? Dapat din, gusto kasi nila letra por letra na mabasa sa Biblia. Kaya, tingnan natin. Una, ang Santo Niño, hindi ito Tagalog na lingwahe. Ang Santo Niño ay isang Spanish language. Kaya kung tingnan natin ang mabasa sa Tagalog version, ang Biblia, lalo na sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35 sa Tagalog, ito ang mabasa. At sumagot ang anghel sa kaniya,
bababa sa inyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng makapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. So, ginamit natin ang Tagalog version sa naturang kasulatan, mga kapatid, no? Pero ano ba ang Spanish version diyan? Dahil para sa isang miyembro ng SDA, si Santo Niño daw ay si Tamos. No, ngayon, gano'n na ba sila ka-inosente? Di ba nila alam na ang banal na bata, Holy Child, sa Spanish ay Santo Niño yan? Okay, silipin natin ang mabasa sa Spanish Bible, Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Respondiendo el ángel, li ejo el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O sea, asan ang sinabi nila na si Santo Niño ay si Tamos daw? Ganon na ba sila ka-inosente? Gagamit lang ng tinatawag na pagan influence fallacy para sa ganon makapandaya sa mga inosente. Di ba nila talaga alam na ang salitang Señor Santo Niño, ang salitang Señor, Lord, sa English, Panginoon sa Tagalog, Santo, Banal, Niño, Bata. At napakalinaw yan sa ibang version sa salin ng mga, lalo na sa Spanish, Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, mabasa natin diyan, así que al Santo Niño, iba a nacer, lo llamaran Hijo de Dios. O si, may mabasa diyang Hijo de Dios. Pero bago yan, i-acknowledge muna natin itong mga kapatid nating pumasok, no, sa punto por punto, si Jenis Hamela, si Tito Maulas, watching from LA, si Liuma Soltora, o Rinaldo Sumuok, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon. No, welcome po. Okay, si Osidino Lawag, good afternoon, Brother Windel. Okay, tuloy natin mga kapatid ang ating pagtalakay. Si Saidun, hello, kaugnay sa si Sis Ninita Kadyug dyan sa Mountain Province. Okay. Ituloy natin ang pagtalakay kaugnay dito sa Señor Santo Niño. So, dito nabasa natin, di po ba, letra por letra, na may salita sa Spanish, Lucas 1:35 na Santo Niño, na ibig sabihin, Holy Child o banal na bata. Tuloy natin. Bakit parte na ito ng kasaysayan ng Pilipinas? Ayon sa pananaliksik ng aming team, ang imahe... Yun, ayon sa pananaliksik daw ng kanilang team. So, sa pagsaliksik ng kanilang team, mali na. Bakit una? Sino daw ang patron ng Cebu? Si Santo Niño daw. Pero kung tingnan natin, ang patron ng Cebu, Our Lady of Guadalupe de Cebu. At sa pananaliksik ng kanilang team, ito'y pilit talagang ini-establish yung pagan influence fallacy. No? Para yung mga inosente nating mga Katoliko matangay sa maling paniniwala. Tuloy natin. Ang Santo Niño de Cebu ay ginawa ng mga artista ng flamenco ayon sa geography. So, dito, kumuha siya ng
tinatawag na half-truth, no? Si Nina, watching from Paluliti, half-truth, kalahating katotohanan. Bakit kalahating katotohanan? Una, gumagamit siya ng kasaysayan. Pero ang kasaysayan, ang history, dinagdagan nila ng history. Bakit? Kung talagang naniwala sila sa kasaysayan, lalo na ang team nila, di po ba mabasa natin sa World History by Gregorio Saidi, Philippine Edition, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Abay, napakalinaw mga kapatid. Sino daw umano ang nagtatag sa Iglesia Katolika ayon sa kasaysayan? It was founded by Jesus Christ. Okay, tuloy natin ang kanyang narration. Batay sa isang pangitain ni Santa Teresa ng Avila, isang mistiko noong ika-16th na siglo. Noong unang bahagi ng 1521, si Ferdinand Magellan, ang Portuguese na explorer na naglingkod para kay Carlos V. España. Una, sa pagdating nila ni Magellan, 1521 dito, si Martin Luther na ama ng protestante, di pa nakabuo ng Lutheran Church, although humihiwalay siya sa simbahang katoliko. Meron na siyang mga nilikhang doktrina na 5 solas, di ba? Isa na yung sola fide, na kinopya naman ng iba't ibang mga protestanting grupo, mga kapatid. Pero, nakabuo siya, ganap na naitatag ang Lutheran Church 1522. 1521 nakarating ang Kristyanismo sa Pilipinas. Wala pang relihiyong protestante tulad sa Seventh-day Adventist. 1844 na itatag yan. Okay, tuloy natin. Taong 1565, buwan ng Abril 27, ay dumating muli ang mga Espanyol upang makuha at panghawakan ang isang kolonya at upang mangalakal ng sangkap pampalasa na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Iminungkahi niya. Alam niyo ba ang likod sa katotohanan, mga kapatid, bakit pinapalaganap ng mga Espanyol ang Kristyanismo hanggang nakarating dito sa Pilipinas? Dahil, alam niyo naman, may mga crusades na nangyari sa Kristyanismo at Islam noon. Nung Islam ay lumalaganap din, pati na patungong Europe, before nga, totoo na before nakarating ang Kristyanismo dito sa Pilipinas, no? May nakauna ng mga Muslim doon sa Solo. May nakauna na at nagpalaganap din sila ng kanilang pananampalataya. Pero karamihan ay mga natibo dito. Pero bakit kalaban na ang mga Muslim at Espanyol? Dahil kung tingnan natin ang kasaysayan, ang Granada na kapital sa Spain ay nakuha yan ng mga Muslim noon sa loob ng 400 years. No? At muling nakuha yan sa grupo sa Kristiyano, kaya nagpalaganap ang Islam sa kanilang pananampalataya at nadesisyonan din ng Kristyanismo na ipalaganap din. No, ipalaganap din. Kaya nakarating sila dito sa Pilipinas. Ang isang mapayapang kolonisasyon, ngunit kalaunay tinanggal siya sa kanyang pwesto at nawala ang kanyang pagsisikap matapos siyang bombahin ang Cebu at sinunog ang bayan sa baybayin na umasak ng mahigit 1,500 na tahanan at pumatay ng 500 na katao. Sa mga labi ng pagkasira nito, natagpuan ni Juan Camus, isang marinerong Kastila, ang imahe ng Santo Niño sa isang kahong gawa sa pino o pine box. Ayon sa lokal na alamat, ang kaligtasan ng imaheng ito ay tanda ng himala ng mga mananakop at magmula noon, ito ay pininiwalaang may mapaghimalang kapangyarihan. Ang imahe ng Santo Niño ay pinakaluma at pinakamatandang relik na nakaligtas sa relihiyong Katoliko sa Pilipinas. Kasama ng krus ni Magellan,
Ang simbahan ay tinayo upang paglagyan ng Santo Niño sa lugar kung saan natagpuan ang imahen ni Juan Camus. Ang simbahan ay unang ginawa sa Kawayan at Bakawan at sinasabing ang pinakamatandang parokya sa Pilipinas. Itinayo ulit ito kalaunan at itinaas ito ni Pope Paul VI sa katayuan ng Basilikang Minor sa ika-400 na pagdiriwang. Ngunit ating makikita mga kaibigan, sino nga ba talaga ang imaheng ito sa history ng mga pagano? Ating nabanggit dati. Okay, sabi ni Kaburnok, team nila ay Team Dragon daw. Maria Beatriz Sindol, Team Dragon daw ang team nila. Okay, eto na. Batay sa research nila daw. Mga kaibigan, sa isa nating content, ang patungkol kay Semiramis. Ito, tatalakayin din natin yung vegan influence fallacy na si Semiramis na yan daw ang mahal na Birhen Maria. Mali. Una, yung mga pagano ba naniniwala ba sa mahal na Birhen Maria? Yun ba ang paniwala nila kay Semiramis? Na yun ang mahal na Birhen Maria? Yun lang makita natin na ginagamit dito sa mga anti-katoliko mga kapatid ang tinatawag na vegan influence fallacy. Kung ang mga pagano sumasamba sa araw na Diyos-Diyosan nila, Sol Invictus, di ba? Sinasamba nila ang araw. Ang tanong, sa Bible, makita natin sa Bible na ang Diyos ay tinatawag na araw. Dahil ba ang mga pagano may pagsamba sa Diyos-Diyosan na araw at sa Bible mabasa natin na ang Diyos ay araw, ibig ba sabihin na ang Diyos ay sa pagano na? Ayon kay Calbron Ughop, noong una hanggang ngayon ay nilitis at tinutuligsa na ang relihiyong Katoliko. Pero hanggang ngayon, hindi pa napabagsak ang Katoliko. Ngunit, dumarami pa ito. God bless, Bro Windel. Okay, si Francis Macabugto. Hello po. Okay, tuloy natin mga kapatid. Tuloy natin. Si Ani Amit, wala nang naniniwala sa mga sayang sulpot dahil sila ang gumagawa ng gusto nilang pinaniniwalaan. Akala nila hindi sila mabutata sa kanilang pinapalabas na mga false faith. Kaya maraming salamat sa iyo, Bro Wendell, at sa lahat ng mga CFD na laging lumalaban. Okay. So, tuloy natin mga kapatid ang banat nila. Nimrod at Tamus. Si Nimrod, siya ang leader ng Tower of Babel na kung saan nagpatayo siya ng isang tore na aabot hanggang langit. Ngunit hindi ito pinantulutan ng ating Panginoon. Kaya iniba niya ang mga lingwahe ng mga tao at hindi na naipagpatuloy muli ang pagpapatayo ng Tower of Babel. Meron siyang ina na tinatawag na si Semiramis. Pagkamatay ni Nimrod ay nabuntis itong si Semiramis at sinasabi na nag-reincarnate si Nimrod para asawahin ang kanyang nanay na Hudyat. So napakamali na yun ang aral kaugnay sa Kristyanismo sa simbahang Katoliko dahil ang simbahang Katoliko hindi naniniwala sa paganong aral na binanggit niya na si Nimrod at si itong Diyos-Diyosang babaeng ito na si Semiramis na para sa kanila si Santa Maria daw. Ano ang aral sa mga pagano? Namatay si Nimrod pero nagkaanak si Semiramis na gustong ipalitaw nito mga anti-katolikong ito na si Semiramis ay si Maria daw. Una, wala naman tayong aral na pagkamatay sa anak ni Santa Maria, nag-reincarnate ito.
Wala tayong aral na ganyan. At ang reincarnation daw, Kapanganakan ni Tamus. yan, si Tamos. Ang kapanganakan, reincarnation daw, umano yon ni Nimrod. So napakalayo. Pero dahil po ba may Diyos-Diyosang si Semiramis, yun ay iakusa nila na si Santa Maria? Una, kahit kailan mali na. Bakit? Di naman kinikilala ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay Diyos. Si Santa Maria ay babaeng naging banal, ngunit naging ina ng Diyos. Bakit? Dahil ang kanyang ipinanganak ay si Jesus at ang kanyang ipinanganak ay ang persona mismo na may dalawang nature, both human and divine. Totoong Diyos, totoong tao. Okay, tuloy natin. Tinatawag siyang demigod na mga pagano. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay inadapt ng mga ancient Greeks at maraming sibilisasyon ang nag-adapt. Dito na pumasok mga kapatid ang tinatawag na pagan influence fallacy. Sabi ni Fuckbusters PH ay hindi pala Team Dragon, Team Air Supply pala. Fuckbusters, ang nag-reincarnate lang bro ang kanilang kasinungalingan. Tama. No? Yung mga kasinungalingan nila ang nag-reincarnate laban sa pananampalatayang Katoliko. Tuloy natin. Ng Trinity ni Nimrod, Semiramis at Tamus. Yan ang Trinity daw. Hindi matawag yung Trinity. Dahil yung Trinity para sa kanila, yung Nimrod, Tamus at Semiramis, tritheism yon. Bakit tritheism? Dahil tatlong Diyos. Diyos si Semiramis, Diyos si Nimrod, Diyos si Kamos. Pero ang sa Trinity natin mga kapatid, trace and unity, ano yon? Di po ba? Pansinin ninyo ang narasyon niya. Mali na dahil si Nimrod namatay, nag-reincarnate, ipinanganak muli ni Semiramis, pagkatapos naging si Kamos. So, ibig sabihin si Nimrod at si Kamos ay Atamos ay iisa na. Kung iisa na, asa na ang nagiging tatlo dyan? Dahil nagiging isa, nag-reincarnate. Dalawa na lang. Pero Diyos-Diyosan. So si Santa Maria na Reyna ng Langit, Queen of Heaven, siya ang tunay na sagot sa piking Diyos-Diyosan na si itong ina nito. No? Okay, tuloy natin. Na kung saan mga kaibigan. Pangalawa, sa Trinity din, parang magkatulad sila sa grupo ng Muslim. Sa Trinity, isa si Santa Maria daw sa Trinity. Nasa kanilang Quran yan. Kaya yan, mahirap talaga yan panindigan ng mga Muslim. Kaya kung naalala niyo, buti na lang, sa dalawang tindig namin sa debate doon sa Tagbilaran, sa totoo lang, na nagtaka akong nagdesisyon na agad na magiging isa na lang, tapusin na lang ang debate namin. Dahil dami ko pang mga katanungan sana, no? Kaugnay sa Trinity. So, dito mga kapatid, napakalayo talaga sa research nila, no? Gamit yung tinatawag na pagan influence fallacy. Si Semiramis ay winorship mga kaibigan sa pangalang Astarte. Sa ibang bansa, Astarte. Pero una, si Santa Maria ay di natin sinamba bilang Diyos. Kaya mali na ang akusasyon nila na si Santa Maria, siya ang katuparan sa Diyos-Diyosang si Astarte o kaya Diyos-Diyosang si Semiramis. Rhea at Isis.
Habang si Nimrod naman Yung ISIS. Ang ISIS, yung mga pangalan na yan, pangalan yan ng mga demonyo talaga. Mga pangalan yan ng mga demonyo, mga kapatid. Fallen angels. Okay. Tuloy natin. kaibigan, ay win-worship siya bilang si Baal, Osiris at Ninus. At si Tammuz na kanilang anak ay win-worship siya bilang Tammuz, Horus at Adonis. So wala tayong total na nasa kasaysayan yan ng mga pagano. Pero total tayo sa sinasabi nila na yung binanggit niyang si Semiramis, si Tammuz ay ang Senyor Santo Niño ng Katoliko. Dahil kung tingnan natin sa Bible, parang inosente siguro siya, di niya nabasa na may Santo Niño pala sa Spanish language na mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1:35. Respondido el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo de cubrirá con su sombra. Por este el Santo Niño hueva nacerá, será llamado Hijo de Dios. O sa ibang salin, mabasa din natin sa Spanish ang salitang Señor Santo Niño. Ang akala nila, mga kapatid, ang salitang Señor Santo Niño, di yan mabasa sa Biblia. Okay, tuloy natin. Sila ang mga pinakasikat na mga Diyos-Diyosan ng mga pagano mula sa Grecian Empire, Egyptian Empire, Roman Empire at sa Persian Empire. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, ito ay inadapt sa loob ng Roman Catholic Church noong panahon na pinag-asawa ni Constantine. Yan, inadapt daw ng Roman Catholic Church. Dito na pumasok, mga kapatid, ang tinatawag na history. Bakit? Una, asan mabasa sa Biblia o kasaysayan? Sa kasaysayan na ang paganismong Diyos-Diyosan inadapt ng Kristyanismo ng Katoliko. Kung tingnan natin, mga mahal na kapatid, ang kasaysayan, dito natin makita na history versus history. Ibig sabihin, kung bumabanggit sila ng kasaysayan, di naniniwala sila ng kasaysayan. Tanong, pinaniniwalaan ba ito ng team nila dahil nag-research sila? World History, Republic of the Philippines, page 173 sa ibang salin, sa ibang version ito, page 123, ito mabasa natin. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. See? Kung talagang nagsusuri sila gamit ang history, ang tanong, pinaniniwalaan ba nila ito? Pinaniniwalaan ba nila na ang simbahang Katoliko nag-exist na before sa conversion ni Emperor Constantine? Asan mabasa? New Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 146. Ito ang mabasa natin. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. The history of the Roman Catholic Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted to the lower classes of the empire. So, during the pre-Constantinian period, nandyan na ang simbahang Katoliko. Now, ngayon, sabi niya na ang simbahang Katoliko daw ay pinag-asawa ni Constantino ang pagano. Mali, mga kapatid.
Dahil alam na naman sa kasaysayan, ang simbahang Katoliko, grabe ang persecution sa Europe before modern times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. So, mula sa taong 67 Anno Domini hanggang taong 303 Anno Domini, grabe ang persecution ng simbahang Katoliko, daming mga napatay. Pinaniwalaan ba nila dahil historian? Pero bago yon si Diocletian, alam niyo ba, nakahinga ang simbahang Katoliko sa panahon ni Gallienus. Dahil si Gallienus, nag-issue siya ng Edict of Toleration sa taong 261 na pinapahintulutan ang iba't ibang mga sikta sa Imperyo Romano na magsagawa ng kanilang celebration. Ito, mabasa natin sa kasaysayan. Kaya, silipin niyo naman ang history para hindi hanggang story lang kayo. Ito, mabasa natin. Gallienus issued an edict of toleration in 261, granting freedom of worship to all sects. For the next 40 years, the Christians enjoyed an interval peace. During that time, they continued to expand into the far reaches of the empire. Churches were established in England, Western Gaul, and beyond the eastern borders of the empire. Yun, nakahinga sila. Sa loob ng 40 taon. Pero, ang problema lang, dumating si Emperor Diocletian taong 203. Ito na naman, kung tignan natin ang kasaysayan. Kaya, mas mabuti, huwag kayong maniwala sa history lang nito mga anti-Catholic. Sisilipin natin ang history. Ito, ang mabasa natin. Sa page 421, another savage wave of persecution was begun by the Emperor Diocletian. And February 303, Diocletian announced the beginning of his campaign by burning to the ground the church at Nicomedia in Asia Minor. Then, following day, he issued an edict outlawing Christianity. First, he rounded up the clergy and killed all who refused to renounce Jesus. Yan ang kasaysayan sa Katoliko. Pagkatapos, napakaganda ang kasaysayan sa simbahang Katoliko, babasayan gagamitin lang nila yung story. Silipin natin ang iba pang kasaysayan. Nung si Constantino ay na-convert, yun ba ay pinag-asawa ni Constantino? Iyon kasi ang claim ng mga Seventh-day Adventist, mga kapatid. Pinag-asawa ba ng sandali, may nabasa ako. Oy, si Larry Silva, hindi naman aklat ninyo ang pinasaliksik talibong, kundi aklat ng Panginoon. Sos. Kung tingnan natin mga kapatid, history nga. Halimbawa, kahit si Elisoriano gumagamit ni Constantino, asan yan kinuha? Alang naman sa Biblia na wala namang Constantino sa Biblia. Ikaw talaga, Jerry Silva, ang joker mo. Okay, balikan natin ang history mga kapatid. Bakit takot sila kahit si Elisoriano ng history? Because to be deep in church history is to stop to become a Protestant. Adversely, to stop to be deep in church history is to become a Protestant. Yon. Dahil kung sisilipin, sino nagtatag ng members of Church of God International? Si Eliseo Soriano.
Yan, butata na sila. Balikan natin ang kasaysayan. Ito mabasa natin mga kapatid. Sa Modern World by Beaton and Kaufman, page 37. Victory of the Christianity. Constantine the Great, the successor of Diocletian, was the instrument employed by the divine providence at last to give peace to the church. See? Napakalinaw yan mga kapatid, instrumento si Emperador Constantino. Tanong, pinag-asawa ba nga niya ang Kristyanismo at pagano? Ay, tingnan natin ang World History by Lonnie Goldman, page 159. Ito mabasa natin mga kapatid. In 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made easier when the Roman Emperor joined the church, Constantine. He adopted Christianity. Ang linaw, he adopted. Hindi binanggit sa history na pinag-asawa niya ang Kristyanismo at paganismo. He adopted Christianity. And he made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. Nasarado nga. At ang kanilang lupa ay na bigay sa mga Kristiyano. Kaya, dito pa lang mga kapatid, basta sa kasaysayan na, butata na ang mga anti-Catholic, no? At yung sinabi nilang, ginamit nilang argumento, pagan influence fallacy mga kapatid, hindi lang ang Seventh-day Adventist, ay kahit nga sila, si Eliseo Soriano, buti na lang si Eliseo Soriano bago namatay, may itinutuwid siya sa kanyang programa sa Simbahang Katoliko. So, ang pananampalataya na para sa kanila, hango daw ng paganismo mga kapatid. Bakit? Dahil sa argumento nila na meron talagang nangyaring kapareho daw sa mga gawaing paganismo. Pero maling-mali ito mga kapatid. Dahil kung ang pagan influence fallacy ang sundin natin, lilitaw na mismo ang Diyos ay pagano na. Dahil, bakit pagano na? May kahalin tulad sa pagano mismo. Sa anong paraan? Di po ba para sa kanila, ang babaeng patutot sa Mystery Babylon may dalang kupa? May dalang kupa sa kanyang kamay. Di po ba alam nila kahit ang Panginoon may dalang kupa din sa kanyang kamay? Saan yan mabasa? Awit, Kapitulo 75, versikulo 8. Para sa mga pagan influence fallacy. Ito mabasa natin mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang humawak ng kupa na puno ng bumubulang matapang na alak na nagpapahiwatig ng kaniyang galit. Ibinuhos niya ito at ipinainom sa masasama hanggang sa huling patak. Yun. Dahil po ba mabasa natin na may katulad sa mga pagano din? Ibig ba sabihin na ang Diyos ay pagano na? Hindi lang yan. Ang paganong hari nakaupo sa trono at may kuruna yung ulo. Alam mo ba, kahit sa Biblia, ang Diyos din nakaupo sa trono. May kuruna din ang ulo. Dahil ba mabasa yan, nakapareho sa pagano na din ang nasa Bible? Tingnan natin ang Pahayag Kapitulo 1, versikulo 4. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumasa inyo nawa ang kagandahang loob
at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kaniyang trono. So kung ang hari ng mga pagano may trono, ang Diyos may trono, at kung sundin natin ang kanilang pagan influence policy, ay, ibig ba sabihin, ang Diyos ay sa pagano na? Hindi lang yan. Ginagamit din ni Eliseo Soriano na ang mga pagano ay sumasamba sa araw, di po ba? Pero, sa Bible, ang Panginoon, tinatawag din siya na araw ng katuwiran. The Lord is the Sun of Righteousness. Asan yan mabasa? Nasa Malakias, Kapitulo 4, versikulo 2. Ito ang mabasa natin. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw, at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Malakias 4:2, mga kapatid. So, dito pa lang, wala na. Butata na ang argumento nila na tinatawag na pagan influence fallacy, mga kapatid. Tuloy natin. Ang turo ng mga pagano at Kristiyano na mayani sa loob ng iglesia ang pag-worship kay Nimrod. So, namayani daw umano sa loob ng iglesia. Akusasyon ito ng mga anti-Catholic. Kailan ba nangyari na sinasamba ng simbahang Katoliko si Nimrod? Di ba? Basta Seventh-day Adventist talaga, mga kapatid. No? Di ito matakot na magawa ng akusasyon. Walang pagkakaiba sa kay Eliseo Soriano at sa Iglesia ni Kristong kay Manalo. Tuloy natin. Tamis at Tamus na naging si Nimrod ay si Joseph. So si Nimrod daw ay si Joseph. Ito ang kwentong barbero ng anti-Katoliko. Asan dapat ilatag nila? Asan mabasa sa Aklat Katoliko na si Nimrod ay si Joseph? Ang Santo Niño ay si Tamus. Si Semiramis naman si Santa Maria. Joseph, si Semiramis ay si Mary, habang si Tamus ay si Baby Jesus daw. Yun daw umano, daw pa. So dito natin makita, mga kapatid, na wala talaga siyang personal knowledge. Pag sinabing daw, abay, nakabatay sa chismis. Nakabatay sa chismis. Yun, mga kapatid, no? Nakabatay sa chismis. Okay, tuloy natin. At dito inadapt, mga kaibigan, na mga Espanyol, lalong-lalo na sa panahon ni Magellan, na si Tamus ay dinala sa Pilipinas. Asan mabasa sa history na si Tamus ang dala ni Magellan? Yon, gumawa na sila ng kanilang sariling history. Ganyan talaga, mga kapatid, ang mga anti-Katoliko, no? Sila si Eliseo Soriano, no? Namatay na lang. Soriano, dami pa hanggang ngayon. Minumultaw po tayo sa kanyang tuligsa. At dami pa mga inosente na nadala ni Soriano. Buti na lang, yung mga nagsunod, sila si Daniel Rason, takot ng makipagharapan ng debate. Di katulad ni Eliseo Soriano noon. At nang kinakasaan ni Father Darwin ng debate, abay, biglang pinatay yung linya sa amin. No, ngayon, bakit kaya? Okay, tuloy natin. Mga kapatid, no? Tuloy natin. So dito makita natin na sila nagawa-gawa na ng history. At naging Santo Niño. Si Tamus daw,
naging santo ninyo. Kung yun ang argumento niya na si Tamos ay naging santo ninyo, edi ibalik natin itong mabasa sa Lucas 1:35 nga na ang sabi, "Asi qui al santo ninyo, qui ba inaser lo llamaran hijo de Dios." Si Tamos ba ito? Sa Spanish Bible, sa ibang salin, ito din ang mabasa natin. Lucas 1:35, "Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, e el poder del Altísimo te cubrirá con su sobra, por eso el santo niño, qui va nacerá, será llamado Hijo de Dios." So dahil ba may mabasa diyan na Senyor Santo Niño o Santo Niño, mga kapatid, yun ba ang argumento nila na ang Santo Niñong yan ay si Tamos na? So ibig sabihin, kung ang Santo Niño ay Tamos na at mabasa natin sa Spanish Bible, yung Bible para sa kanila, sa pagano na. O, tuloy natin. Exodus 20 verse 4-6. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyo. Ito talaga ang gagamitin sa mga anti-Catholic, mga kapatid, no? Mga larawang inanyuan. Kahit sila ang Eliseo Soriano, ginagamit itong argumento. Kaya yung mga pastor ng anti-Katoliko, kung pakinggan natin sa kanilang layunin na makapandaya ng mga inosente, ayun, sa larawan talaga ito kakapit. Ang akala nila, lahat ng mga larawan ay pinagbabawal na ng Diyos. Tuloy natin. O ng kawangis man, ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o na nang sa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukaran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, na kung dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin lahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ayan, pinakita ang Santo Niño, pero misleading yan, mga kapatid, dahil kahit sa ulitin natin, Harper's Bible Dictionary, napakalinaw ang pahayag dito. All idols are images, but not all religious images are idols. At di tayo tutol sa ginagamit nila na Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Ayun patungkol sa Diyos-Diyosan. Kahit nga sa Biblia na salin ng mga Protestante, the Living Bible, ito ang malinaw na mabasa natin. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never vow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. So, napakalinaw sa kanilang salin na iyon ay hindi patungkol sa mga imahe ng mga santo, kundi patungkol sa mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Ang dami namang Diyos-Diyosan na binanggit sa Biblia. Sino yung mga Diyos-Diyosan na binanggit? Tingnan niyo ang Jeremiah chapter 20 verse 5, chapter 50 verse 2. Mabasa natin yan. May Diyos-Diyosan na si Bil, merong Diyos-Diyosan na si Merodach. Kung tingnan natin sa Hukom Kapitulo 10 versikulo 6, merong Diyos-Diyosan na si Baal at Asarte. Kung tingnan natin sa Gawa Kapitulo 19 versikulo 27-37, may Diyos-Diyosan na si Artemis, Diana. At sa Ikalawang Hari Kapitulo 13 versikulo 6, may Diyos-Diyosan na si Asherah. Ang daming mga Diyos-Diyosan na binanggit. Levitico Kapitulo 18-21, si Mulok. Yun ang mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal ng Diyos. Pero tanong, lahat ba na mga larawan ay
ipinagbabawal ng Diyos? Hindi. Dahil nabasa natin mga kapatid, Ezekiel Kapitulo 20, 41, 17, 22, ang templo nga ng Diyos, may mga larawan ng mga kerubin. Exodo Kapitulo 25, versikulo 19, 22, ang templo ng Diyos o ang arka ng Diyos ay Diyos mismo nag-utos. Gawan ito ng linilok na larawan. Tuloy natin. Mga kaibigan, ito ang nais ng ating Panginoon na maalala natin ang pangalawang utos na binabanggit dito na huwag tayong gagawa ng kahit anumang inukit na kasing katulad ng mga nasa langit. So binanggit na natin kung anong uri na ipinagbabawal, pero lahat ba na mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos? Sabi ni BBO Channel, Brad Windel, ano po bang masasabi mo sa paghalik sa rebulto at pagpahid ng Nazareno? Nasa Bible po ba yung tanong ko lang? Okay, maraming salamat sa tanong mo, kapatid. Una, ang paghalik sa rebulto, di yan ibig sabihin na pag-Diyos na mismo sa rebulto, kapatid. No? Bakit? Diyan sa Roma 16:16, may utos nga ang ating Panginoong Diyos, si Kristo. Maghalikan kayo sa banal na halik. No. Ngayon, kung ang utos niya ay maghalikan sa banal na halik, ang tanong, yun ba'y pag-Diyos na? Oh? Kung mabasa natin mga kapatid, pangalawa, mabasa din natin sa Biblia, sa Gawa ng mga Apostol, na sa pamamagitan ng paniyo, paniyo ni San Pablo, gumaling ang may mga sakit, nakapalayas pa ng demonyo. Nasa Biblia yan. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang Números Kapitulo 21, versikulo 8, makita natin diyan, kapatid, na ang Diyos mismo ay nag-utos kay Moises na gagawa ng larawan na tansong ahas para sino man ang makagat sa makamandag na ahas. Pag siya'y makakita nito, ay gagaling. See? Now, ngayon, bakit kailangan itong Diyos na Espiritu magpagawa ng imahe para sa ganon? Ipadaloy niya ang kanyang kapangyarihan. Di lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, mabasa natin na mismo ang isang babaeng may sakit, nakipagsiksikan siya noon para lang makahawak at makahipo sa ating Panginoong Hesus. Marcos 5:27-28. Kung mahipo ko lang siya, gagaling na ako. Sinabi ba ng ating Panginoong Hesus na, sige, hipo kayo sa akin, gagaling na kayo? Hindi. Pero bunsod sa kaniyang pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Hindi lang yan. Gawa 5:15-16. Di po ba kahit anino lang ni San Pedro nagpagaling na ng mga may sakit? At hindi lang yan. Tingnan natin si San Pablo sa Gawa Kapitulo 19, versikulo 11-12. May mga panyo dinala nila.
kay San Pablo. At yung mga panyo na yon ay nakapagpagaling. Nagpagaling sa mga may sakit. Oh. Di lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, si San Pablo nga, niyakap at hinalikan. Dahil po ba niyakap at hinalikan si San Pablo, ibig ba sabihin si San Pablo ay Diyos na? Kaya ganun talaga itong mga anti-katoliko, no? Mga kapatid. Na tira ng tira sa ating pananampalataya, pero di naman alam talaga ang katotohanan. Para sa ating mga Katoliko, yung paghalik ay pagpakikita sa pagmamahal. Hindi mismo doon sa larawan o rebulto, kundi doon mismo sa rumirepresenta sa larawang iyon, na nagpaalala sa larawan. Ulitin natin, Gawa Kapitulo 20, versikulo 36-37. Si San Pablo, niyakap at hinalikan. Kung ang paghalik sa ibang sikta, pag Diyos na, o ibig ba sabihin, para sa kanila, si San Pablo, Diyos na, dahil mabasa na Gawa Kapitulo 20, 36, hinalikan siya. O, ganun mag-isip sila. Kaya isip-isip naman pag may time, di po ba? Okay? So, dito lang muna tayo mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. At happy fiesta sa Poong Nazareno at sa kapistahan din sa Senyor Santo Niño, ang Batang Hesus. Pro Dio et Ecclesia. Bye-bye. To make his message known is our response.